Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Ben Bray Ecleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Ecleo I. Pizza 24 po ngayon, buwan ng September 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Idira Ecleo Sr. nung kanyang pag-uwi na dito sa Pilipinas. Nasalaysay ko na po sa inyo ang pag-misyon niya, ang unang misyon na inutos sa kanya, personally na po talaga, inutos ng members of the Spiritual Division doon kay Panginoong Divine Master Ben Idira Ecleo Sr. sa pag-misyon niya sa pamagitan ng pagtahak mula sa kagubatan ng Surigao del Norte papunta doon sa Davao at papunta doon sa kabundukan ng Bukidnon, at natahak na nga niya ang bundukan ng Mirayon sa Bukidnon mga kapatid, at nakababa na nga siya nakaiskapo siya mula sa kamay ng mga sundalo ng dato na gustong humabol sa kanya para ituloy ang kanyang pakipag isang dibdib o pakipagkasalan doon sa anak ng dato na isang prinsesa mga kapatid. At hanggang nang pababa na siya ay nakita na niya ang malaking patag ng Misamis Occidental mga kapatid. At sa pagbaba niya ay nakarating nga siya doon sa isang barangay na nandun din ang isang grupo ng mga Rizalian. Nandun siya nakapasok doon sa grupo ng mga Rizalian, doon sa barangay Matanggad, Hitagum, Misamis mga kapatid. At doon niya nakilala na itong si Rafael Mundihar na ay isa pa lang, siya pala ang isang presidente ng mga Rizalian doon sa Matanggad, Hitagum. At dahil magkakilala na nga sila, si Panginoong Divine Master Ben Idira Ecleo Sr. at saka si Rafael Mundihar, dahil itong si Rafael Mundihar ay ito yung tinuluyan ni Tatay Moises Ecleo nung pagmisyon niya doon sa Cabadbaran City. Kung natandaan nyo yung naunang video ko na si Panginoong Divine Master Ben Idira Ecleo Sr. ay naglakad mula Surigao papuntang Cabadbaran, at naabutan siya ng gabi, ay hinuli siya ng mga sundalo doon at kinulong doon sa bayan ng Cabadbaran. Ito pong si Rafael Mundihar ang siyang nagsagot niya doon at nagpalabas doon sa kulungan sa detachment. At doon nga sila nagkakilala ni Rafael Mundihar doon pa sa Cabadbaran. Ngunit lumipat na pala itong grupo ng mga Rizalian doon sa Matanggad, Hitagum, Misamis. At isang presidente si Rafael Mundihar. Kaya nang nagkita sila ni Panginoong Divine Master Ben Idira Ecleo Sr. doon sa barangay Matanggad, ay madali lang silang nagkaintindihan at napasama nga siya sa grupong ito ng mga Rizalian. At marami na rin ang mga membro na sumunod, naniwala doon sa grupong Rizalian Association of Mercy mga kapatid, dahil sa buong akala nila na ang espiritu ni Dr. Jose Rizal ay pumasok doon sa katawan ni Rafael Mundihar na siyang pinuno ng asosasyong Rizalian Association of Mercy mga kapatid doon sa barangay Matanggad. At doon niya nakilala rin itong isang dalaga na si Olive, na doon din siya naninirahan sa pamahay ni Olive dahil wala man siyang matitirahan doon sa barangay Matanggad. At doon siya nirahan, tumutulong siya sa mga gawaing bahay, gawain doon sa asosasyon na kanyang napasukan doon, ang asosasyon ng Rizalian Association of Mercy mga kapatid. At habang nandun siya ay napag-utusan muli siya ni Lolo Adriano de la Concepcion at sa mga kasamahan niya sa Spiritual Division na bumalik na tahaking muli ang kabundukan ng Mirayon. At itong bundok ng Mirayon mga kapatid ay isa itong kilalang bundok ng mga dakilang tao o dakilang tao ng mga tribo. At wala talagang sino mang taong nangahas na papasok dito sa
kabundukang ito dahil kilala ito na sino mang papasok ay hindi talaga magtatagumpay. Mawawala talaga siya doon sa kabundukan hanggang sa mamatay. Dahil sa ang daming mga batik na nandoon mga kapatid, mga butas-butas na mahulog yung tao, mamamatay. Kaya walang nangahas na tao na papasok doon sa kabundukan ng Mirayon dahil kilala ito bilang isang bundok na kinatatakutan sa Bukidnon, mga kapatid. Ngunit napag-utusan naman itong si Panginoong Divine Master of Miracles Jr. na tahaking muli yung kabundukan na yun para tulungan yung mga tribo na kumpul-kumpul na mga tribo doon nakatira na malunasan yung kanilang mga karamdaman, mga sakit na kanilang dinaramdam na walang nakakatulong sa kanila na gobyerno, wala kahit isa dahil nandun nga sila nakatira sa kabundukan. At yun nga, sinimula na naman ni Panginoong Divine Master of Miracles Jr. ang paglalakad mula sa Barangay Matanggad paakyat sa bundok ng Mirayon na walang sapin ang mga paa, walang tsinilas o sapatos at isa lang ang damit pang taas at isa rin lang ang pantalon at brief. Tapot lawas lang ba? Baka buong kung ano lang ang madala niya, ayun lang. Wala na siyang ibang dala. Walang pagkain, wala lahat. Tinahak niya ang kabundukan naman ng Mirayon, binalikan niya. At doon nga niya nilakad lang mga kapatid. Kahit anong tirik ng sikat ng araw, nilalakad niya ang kabundukan ng Mirayon na walang direksyon kung saan papunta. Dahil ang daanan doon ay maraming mga daanan na hindi alam ng tao, hindi niya alam kung saan yun tatagos, hindi nalalaman. Ngunit mga kapatid, habang nandun nga siya sa bundok ng Mirayon naglalakad, ang kanya namang isang katawan, sarili niya, kumbaga ibang katawan niya, ay nandun pa rin sa barangay na Matanggad na tumutulong pa rin sa mga gawaing bahay doon sa pamahay nila Olive, tumutulong pa rin sa mga gawaing na pang-asosasyon, mga gawain sa simbahan ng Rizalian, nandun pa rin ang kaniyang katawan na iwan. Habang ang yung sarili niya ay doon naman nagmimisyon sa bundok ng Mirayon. At yun nga mga kapatid, habang naglalakad siya ay naabutan siya doon ng gutom, abutan siya ng uhaw, walang makakain, walang maiinom. At kung ano-ano na lang na madadaanan niya sa daan, mga kamuti, ng mga tinanim ng mga tribo, ay kusa na lang siyang nagkuha ng mga kamuti, kinakain niya. Pwede mang kainin yung kamuti kahit hindi luto, hilaw pa lang, pwede yung kainin. Minsan naman, madaanan niya mga maisan. Nito wala talaga siyang nakikitang tao na kausap niya para malaman kung saan ang kanilang mga kumpul-kumpul na mga kabahayan o grupo-grupo ng mga tribo. Wala. Kaya kahit naabot hanggang sa maabutan siya ng dilim doon sa kabundukan ay naghahanap lang siya ng mga malalaking puno at doon siya natutulog sa ilalim ng puno. Kung maabutan na siya ng gabi, kuha lang siya ng mga dahon para igagawing banig, sapin sa lupa. Lagyan lang niya ng maraming dahon, mga malalaking dahon ng kahoy. At yun din ang ginagamit niya bilang kumot, mga dahon. Sa tuwing maabutan na siya ng gabi, dilim mga kapatid. At lagi niya yung ginagawa dahil hindi pa man niya natatagpuan yung mga kumpul-kumpul na kabahayan ng mga tribo doon. Hanggang doon na nga, nakarating na nga siya sa isang kumpul ng kabahayan ng mga tribo. At laking gulat rin niya nang pagdating niya ng mga kumpul-kumpul na kabahayan doon ng mga tribo ay nakahanda na silang lahat. Ang kanilang mga pasyente, mga may sakit ay nandoon na, nagka-ipon-ipon na. Parang nakahanda na ba? Dahil pagdating nga niya doon, sinabi ng mga pinuno or hari ng mga tribo doon, nga mga hari ng mga nitibo, na sinabi nila na mayroon ng isang matanda na kauna na dito nagpapaalam sa amin na mayroong darating na isang spiritual doctor para manggamot sa aming mga karamdaman. Kaya kami ay naghanda-handa na dito para salubungin ka sa iyong pagdating. Kaya sinalubong nga siya, hinandugan ng mga alay na pagkain, ganyan, pinapakain, inaayos. At
yun nga, pinapagamot nila ang kanilang mga may sakit na mga kapatid, mga kasamahan ng mga nitibo. At ginamot niya, libo-libo ang kanyang ginamot doon, mga kapatid. Dahil marami mga kabayan doon sa gitna ng bundok, mga tribo-tribo, nagkabuo sila ba? Nagkaisa sila doon ng mga tribo. At mayroon ngang pagkakataon mga kapatid na abutan siya ng gabi doon. Doon siya matutulog sa bahay ng hari, ng tribo. Mayroon naman isang pagkakataon na nagkagusto na naman sa kanya yung anak ng hari, ng pinuno ng tribo. Nagkagusto sa kanya at nakiusap ito sa ama ng amang hari na, "Ama, tulungan mo ako na itong si Dr. Robin ay mapangasawa ko dahil nagustuhan ko ito." Ay, ito namang si Panginoong Divine Master Benedict Jr. ay hindi niya alam na nakagusto na sa kanya yung isang prinsesa na anak ng dato. Kaya natulog lang siya doon dahil nagabihan siya dahil sa sobrang puyat, pagod din sa kanyang ginagawa na paglalakad at panggagamot. At nakatulog siya. Yung ama ng dalagang nagkagusto sa kanya ay mayroon ng gagawin na kumbaga bitag ba para hindi na makaalis itong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. doon sa pamahay nila. Ngunit nagtataka nga itong hari ng mga nitibo o dato ng mga nitibo, bakit hindi niya magawa-gawa yung masamang isip niya, hindi niya magawa-gawa doon kay Panginoong Divine Master Benedict Jr. Hanggang sa madaling araw ay nagising itong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. Nakita niya na parang abalang-abala yung dato, balisa-balisa rin ang dato, kaya nasagi doon sa isip niya na may binabalak na masama itong dato naman sa kanya dahil may dalaga nitong dato. Kaya ang ginawa niya, kailangan aalis naman siya ng madaling araw na madilim pa dahil baka nga maanon naman siya, madali naman siya sa masamang balak ng dato. Kaya umalis siya, hindi nagpaalam doon sa dato naman na may-ari ng bahay. Parang miskapo naman siya, lakad naman siya, takbo naman siya para hindi maabutan ng dato. Hanggang sa hindi nga siya naabutan naman ng dato. Nag-uumaga na, malayo na siya, tinitingnan niya ang kumpul-kumpul na bahayan doon, malayo na, relax na siya dahil hindi na siya mapasabak na naman sa problemang iyon. Kaya tuloy naman siya sa kanyang paglakad. Nilakad lang niya yung mga daanan na makikita niya na parang daanan ng mga karabaw. Tinahak lang niya yun na walang direksyon kung saan. Hanggang sa nakarating naman siya sa ibang tribo at doon nanggagamot naman siya, inasikaso naman siya at doon na nga, alam na ng mga katribo doon na nagkumpul-kumpul na may darating na isang spiritual doctor hanggang sa naikot niya talaga mga kapatid ang buong kagubatan ng Mirayon. Lahat ng mga tribo na nandoon na naikot niya at ayaw pa nga ng mga tribo, mga pinuno ng tribo na siya paalisin. Kapag nandoon na siya sa kanilang tribo, ayaw nang paalisin ng mga dato, ayaw na ng mga hari na ng nitibo doon, ayaw nang paalisin. Gusto nilang doon na titira rin dahil sa ganda ng kanyang ginagawa na ginagamot niya ang mga may sakit na nandoon sa kanilang tribo. At agad-agad namang nalunasan, nawala yung mga karamdaman nila. Ngunit sinabi ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. na hindi pwede dahil hindi lang kasi kayo ang nangangailangan sa akin. At marami pang mga taong nangangailangan sa akin doon sa unahan. Kaya naintindihan naman yun ng mga dato ng pinuno ng tribo, ng mga nitibo. At hinayaan na lang nila na yun ang gagawin ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. At yun nga mga kapatid, hanggang umabot siya ng 3 buwan at kalahati sa kanyang pag-iikot doon sa kamudukan ng Mirayon. At ang kanyang paa nga mga kapatid, ang kalyo sa kanyang paa ay umabot na ng kalahating pulgada. Ang kapal, ang kalyo ng kanyang paa dahil naglalakad nga siya na walang sapin, walang tsinilas. Isa lang ang damit, pantalon at saka brief. At yun na nga rin ang ginagawa niya kapag marumi na ang kanyang damit at saka sa pantalon at saka brief, ay hinuhubad lang niya, nilalabahan niya na walang sabon, nilalabahan niya. Tapos, tapos maglaba, sampay, bilad sa araw, brief,
pantalon, t-shirt, sinasampay lang niya at nagtatago siya doon sa kagubatan, sa kadamuhan, habang inaantay niyang matuyo ang kanyang damit na isusuot. Yun, nakahubad siya mga kapatid, nakahubad. Kasi isa lang talaga ang damit na pinapadala sa kanya ng members ng spiritual division sa kanyang paglalakad. Isa lang, wala talagang damit na pinapadala. Yun lang sinuot niya, yun lang ang kanyang damit. Hindi sa gayong hindi niya kayang bumili ng damit mga kapatid, or hindi niya kayang bumili ng sapatos o tsinilas. Hindi sa gayong hindi niya kayang bumili ng pantalon, kundi yun talaga ang instruction sa kanya ng members ng spiritual division na kailangan gawin mo to, isa lang damit, isang pantalon, isang brief, walang tsinilas sa iyong pagmimisyon. At nagampanan nga niya yun mga kapatid sa kanyang paglibot doon sa kamudukan ng Mirayon, at narating nga niya ang lahat ng mga nitibo na nakatira doon, at nalaman pa niya kung ano ang klase ng kanilang mga pag-uugali, kanilang kultura, kanilang mga pananalita, ay natutunan niya dahil sa 3 buwan at kalahati niyang pag-iikot doon, at nalaman na niya ang mga pasikot-sikot na mga daanan, kung saan ito patungo, at hanggang umuwi na siya na naman doon sa Barangay Matanggad, Hitagom. Dahil ang kanyang sarili nga mga kapatid ay nandun pa rin. Habang nagmimisyon siya sa bundok ng Mirayon, nandun rin ang kanyang sarili. Kaya hindi itong mga Rizalian, itong si Olive, itong si Rafael Mundihar, ay hindi alam ang pag-alis ni Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior. Dahil nakikita rin nila si Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior, nakasama nila doon sa kanilang mga pagtitipon sa Rizalian na Association of Mercy. At nandun rin sa pamahay ni Olive doon sa Matanggad. Hindi siya umalis doon, ngunit mayroon isang Rubin na nagmimisyon naman doon sa kabundukan. Ganon katindi ang kapangyarihan ng aking Diyos, Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior, mga kapatid. Dahil kaya niyang gawin ang kanyang katawan ng marami, o kahit ilang piraso ang kanyang katawan, kaya niyang gawin na kahit ay siya ay umalis, ay mayroon pa rin iniwan niyang katawan dito para makita ng mga tao na siya ay nandyan lang, at isang ordinaryo rin lang ang kanyang buhay doon sa Rizalian Association of Mercy. Hindi alam ng mga members ng Rizalian Association of Mercy, or kahit ni Rafael Mundihar na presidente ng Rizalian Association of Mercy, ay hindi alam kung sino ba talaga si Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior. Dahil hindi man siya nagpakita doon ng gilas, hindi man siya nagpakita doon ng mirakulo. At sa pagbaba nga niya mga kapatid, pagbalik niya doon sa Barangay Matanggad, Hitagom, Misamis, ay doon na sila nagkakilala, nagka-meet ni Mami Glinda Buray. Doon sila nagkamit. At yun naman ang susunod kong isasalaysay sa inyo, yung pagkikita na nila ni Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior at sa isang babae na nakatakda para sa kanya na si Mami Glen Buray. Yun na ang susunod kong isasalaysay sa inyo. Sana panoorin nyo, abangan nyo, antabayanan nyo ang susunod kong i-post, dahil yun na ang isasalaysay ko sa inyo. Marami talaga kayong matutunan dito na history ng aking Diyos, na pambihirang history, mga kapatid, na totoo talaga na mga karanasan niya, kanyang talambuhay, sa kanyang pagmimisyon bilang isang Dr. Robin. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo, sa aking Diyos, Divine Master Benedict Ecclesior, King of all Kings, Master Benedict Ecclesior, Divine Grand Master Ben Madron Ecclesior I. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe, nanonood sa YouTube channel kong ito, sa inyong lahat ng mga comments, patuloy lang kayo sa pag-comments, nababasa ko po yan at sasagutin ko yan ng buo. Mag-post lang ako ng sagot sa mga comments nyo, mga katanungan nyo, para naman mas lalo nyo maintindihan at malaman kung sino ba talaga si Panginoong Divine Master Benedict Ecclesior. At ito talaga ang sasabihin ko sa inyo, na ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam niya ang history ng kanyang Diyos. Hanggang dito na lang, maraming salamat, magandang umaga uli sa inyong lahat.